Good day, good day. Tonyo here, ang inyong jack of all trades, master of none. Naisip kong gumawa ng foldable base sa gato o ng table vise namin para hindi siya sagabal kapag may ginagawa kaming malalaking pyesa sa work table. May mga sobra tayong materyales sa previous project, kaya tara na. Walang plano-plano, everything is figure outable, let's figure it out together. At eto nga ang gato natin. Binili ko lang to sa Lazada. Maliit siya pero saktong-sakto siya sa paggagamitan natin. Meron din akong flat plate na 10mm ang kapal at angle bar na 2mm ang kapal by 2x2 inches ang lapad. Meron din tayong cylinder hinges o bisagra. Umpisahan natin sa paglinis ng mga pyesa. Tanggalin natin ang mga mill scale at mga kalawang para siguradong kumapit ang welding natin. At pagtapos ay puputulin natin ang flat plate natin. Pwede kang gumamit ng grinder o kaya naman ay acetylene. Pero 10mm lang ang kapal nito kaya pwede na ang grinder dito. Itong pinakamalaking pyesa ang gagamitin nating patungan ng vise natin. Ang angle bar naman ay magsisilbing extension ng bisagra. Mag-uumpisa tayo sa base natin. Mamarkahan natin kung saan natin bubutasan. Gagamit tayo ng center punch. Ang center punch ay para hindi mag-wander o mamasyal ang ating drill bit pag nagbabarena. Sa pagdidrill, gumamit muna tayo ng pilot hole para hindi pursado ang talim natin. Usually ang ginagamit ko dito ay 3mm or 1/8. Ang mga maliliit na drill bit kagaya ng 1/8 ay mahirap i-sharpen o tasahan. Minsan nga napuputol pa. Kaya dahil mura lang to, nagsastock ako nito ng madami. Pagkatapos ng pilot hole na 1/8, gumamit naman ako ng 6mm. Gumagamit din ako ng oil, wala kasi akong cutting fluid. Ma-check ko nga sa Lazada. Almost all naman kasi meron na sa online, di ba? At syempre, ang final hole natin ay ang 10mm. Gagamit nga pala tayo ng 8mm na tornilyo. Bale, 8mm ang taba ng tornilyo. Mapapansin na mas maliit siya sa butas natin na 10mm. Yan ay para may elbow room tayo. If you can't make it perfect, make it adjustable. Ang workbench natin ay may kapal na 1.5 inches at ang angle bar natin ay 2 inches. Kaya mamarkahan natin kung saan natin siya puputulin. Mag-spot weld muna tayo. Bakit kanyo? Kasi di pa tayo sigurado. Pag nagfa-fabricate tayo, magandang practice ang pag-spot weld para madaling ayusin pag nagkamali tayo. Gamit ang F-clamp, ipuposisyon natin ang base. Huwag muna masyado higpitan. I-adjust ang base, siguraduhin ka-level niya ang lamesa natin. Mag-spot weld. At pwede na i-weld ang cylinder hinges natin. Siguraduhin na ang i-weld natin ay puro left side ng hinge tungo sa base. At ang right side naman ay i-weld natin sa workbench. Dahil ang bench natin ay may overhang, gagawa muna tayo ng extension. Sukatin gamit ang combination square. Ginagamit ko siya para malaman ng depth without knowing the exact values. Papaiksiin natin siya para mag-clear sa angle bar. Hindi kasi magpapantay kung ipapatong natin siya sa angle bar na may 2mm thickness. Pwede rin naman mag-cut away tayo o mag-relief cut para sa 2mm na thickness. Pero mas madali pumutol na lang ng diretso. Siguraduhin square o squalado pag nag-weld tayo. Gumamit na persuader o martilyo.
gumamit ulit tayo ng F-clamp. Posisyon natin ang base at spot weld natin ang gusset natin. Ito ay temporary na spot weld lang, kaya wag nating diinan masyado ang pagkaka-weld. Ang gusset natin ay gagamitan din natin ng hinges para mafo-fold natin siya pag hindi natin gagamitin ang table vise. Tanggalin ng spot welds at konti na lang matatapos na ang fabrication natin. And finally, magwe-weld tayo ng maliliit na pyesa na magiging bump stop natin. Naalala nyo yung cut-off piece natin sa angle bar natin kanina? Sakto lang siya para dito. Gusto kong subukan ng gawa natin. Pag mukhang goods na ang lahat, pwede nang i-full weld. At para naman hindi masayang ang gawa natin, pinturahan na rin natin. Hindi na uso ang newspaper ngayon, kaya bumili ako ng Manila paper. Subukan yung maghanap nito sa mga sari-sari store. Ito ay nabili ko lang ng 8 pesos per sheet. Umpisahan muna natin sa primer. Ito ay kulay gray at nakaprint naman sa spray can ito. Ang gamit ko nga pala ay Bosni epoxy paint. Bukod sa mas makapit siya, ay mas mura pa. Pag walang Bosni spray paint, pwede naman tayo gumamit ng paintbrush. Acrylic naman ang ginagamit ko pag nagbabrush ako. Ito yung pangkaraniwang ginagamit ng automotive paint. Kaya kung gusto nyo ng maraming kulay na pagpipilian, ito ang para sa inyo. Mas ginagamit ko siya sa bakal kaysa sa enamel. Sobrang tagal matuyo nun, maglalaan ka ng overnight para sa drying. Tsaka ka palang magsi-second coat at isa pang overnight na naman para sa third coat. Subukan nyo bumili sa mga paint center, mas mura doon. Pag wala naman ay meron naman din sa mga hardware store. At pagkatuyo ng third coat, ang exciting na part, ang final assembly. Oo nga pala, click subscribe, share at hit the bell notification para makapagdala pa tayo ng mga DIY videos sa inyo. O yan, gusto ko muna ng moment of silence habang pinagmamasdan ang ating obra. Ako nga pala ulit si Tonyo, ang inyong Master of None. Love you, hanggang sa muli!